Hello kasabor! Ngayong araw ay papakita ko sa inyo paano mag-process ng cashew nuts. Medyo matagal-tagal din tayong walang upload ng videos kasi nga medyo busy kami sa pag-process ng aming small business. Kaya samahan nyo ako sa video na ito o ipapakita ko sa inyo kung gaano kasaya at kahirap ang pag-process ng cashew nuts. From the cashew trees to your table. Ngayong araw ay nagpasama ako sa pangunguha ng bunga ng kasoy. Pero kadalasan ay mag-isa lang talaga akong nangangasoy. Nataon lang talaga na medyo busy at sobrang dami ng bunga ng kasoy kaya kailangan ko ng tulong. Karamihan sa atin ngayon ay nagtitiis ng dahil sa El Nino phenomenon na ito, pero sa aming mga ngasoy ay medyo pabor sa amin kasi marami yung bunga ng kasoy at ang lalaki pa ng bunga. Tingnan nyo, ang sarap niyan kainin, kaya yung iba ay hindi ko tinatanggalan ng buto para naman makain ko. Matamis kasi siya pag tama yung init na sumisikat dito. Yung pinakaayaw ko lang talaga dito sa bunga ng kasoy ay kahit gaano kasarap siya ay ang mancha niya hindi talaga yan mawawala. Kahit anong bleach pa yung gamitin mo, hindi talaga mawala yan sa damit mo pag namantsahan. At ayan, dahil puno ng ating basket ay uwi na tayo. Ganyan kadalasan yung dami ng aking makukuha sa after ilang araw na pag-harvest. Mas gusto ko kasing mag-harvest ng hinog na talaga yung bunga niya. Ayokong nanguha ng yung hilaw pa kasi hindi mainam yung buto ng hilaw pa na kasoy. Pag biniyak na siya sa processing ay dumidikit sa buto yung kanyang laman at ang hirap pa niyang balatan. Dito ay pinagbubuklod ko itong para sa kambing natin at saka para sa kakainin dahil nga sa init ay halos namatay na yung mga damo dito sa paligid, kaya ayan, nabubuhay na rin, nakakatulong yung bunga ng kasoy para sa mga kambing na mabusog. Tapos hugasan na natin itong ating buto ng kasoy. Kadalasan hindi naman naghuhugas yung ibang, lalo na yung nagbibenta ng mga ganito. Sa akin kasi gusto ko malinis na pag nagbiyak na ako ay hindi masyadong madikit doon sa aking kamay. Bibilad natin siya ng at least 2 araw para maging maganda talaga yung pagkakatuyo. Yung mga ganito karaming kasoy ay mga 1 buwan bago ka makapuno ng isang sack. Medyo matagal-tagal din proseso ito, paghihintay, kaya patience is the key. Naghintay ka nga sa kanya na ilang taon tapos hindi naging kayo, eto pa kaya na ilang araw lang. Ito ay sample lang ng pagbibiyak nitong ating kasoy na buto. Sa totoo lang, kailangan mo talaga ng PPE kasi nga itong katas ng ating buto ng kasoy ay talagang acidic. Hindi ko alam kung acidic ba talaga yung term noon, basta tumatalsik yung acid niya doon galing sa kanyang ulo ka ba or kanyang balat. Sa familiar sa paggaganito ng kasoy ay alam nilang ibig kong sabihin. Kaya kailangan talagang naka long sleeves ka at saka nakapantalon, naka gloves yung kamay mo kasi nga mamamantsahan. Dito naman, ito yung pinakamahirap na parte ng processing ng kasoy kasi liban sa matrabaho ay ayan, yung kamay mo ay mamamantsahan talaga. Naglalagay lang tayo ng mantika sa ating kamay para hindi gaano yung mancha. Pag hindi ka sanay, hindi mo talaga ito magugustuhan kasi mainit talaga siya sa balat, yung parang may acid. Maghahanda ka na parang nag-skin rejuvenating ka kasi natutuklap yung balat mo. At pagkatapos nating lukitin ay ayan, balatan na natin. Dito mo naman malalaman kung maganda talaga yung kasoy pag binili mo lang siya sa labas. At maswerte ako sa nabili kong kasoy sa labas na dinagdag ko doon sa aking pinanguha kasi nga maganda siyang tulapan na tuloy ang nasabi ko, tinunto ito. At ito ay hindi basta-basta natatapos agad kasi ito ay magti-take time talaga. Kaya hanggang gabi, sige, balat pa din ng balat. Pag may tiyaga, may kasoy na masarap. Kaya pag sinabi namin na yung aming binibenta ay made with love, ay talagang made with love yan, literally. Kasi tingnan nyo naman yung tagal ng aming pag-process nito. Hindi na namin iniisip yung ganansya or yung profit namin. Basta ang importante, makaproduce kami ng quality na cashew spread. Pero hindi ko pa muna ilalagay dito kung paano namin pinaprocess yung cashew spread. Syempre, kasoy muna tayo. At bago pa man natin ipack ay ayan, lilinisin muna natin siya uli para naman mabilis lang siyang hugasan pag gagamitin na. Pagkatapos ay ilalagay lang natin siya sa plastic. Ayan, mga 1 kilo kada balot na ganyan yung aming ginagawa. Tapos isil na natin. Hindi kasi pwedeng mahanginan masyado itong ating cashew nut kasi nga pag nahanginan siya ng matagal ay maapektuhan yung lasa nito.
cashew spread orders. Nag-iimbak talaga kami ng ganito para naman pag may order ay mabilis lang. Thanks for watching!